Okay ba yung camera natin? Nakailang adjust na ako. Bago kasi helmet eh, kaya adjust ng konti mga brother. This afternoon, mga brad, limit natin ang all the brews. Tambike tayo. Matagal ko sila hindi nakasama kasi busy-busyhan. Pero ikaw brad, tatanungin kita ha. I'm gonna ask you. Ano mas gusto mo? Solo ride o group ride? Ako, gusto ko rin i-share yung experience ko sa solo ride versus group ride. Kaya pag-usapan natin yan, brother. Let's go. So kit naman yan. Meron ako dalawang grupo no dito sa Pangasinan tsaka sa Manila na actively engaging ako sa kanila no. Yung grupo ko dito sa Pangasinan, All the Bros, kukunti lang kami, mga siguro yung mga active at least yung alam kong active na sa siguro mga 10 ganyan. Hindi ko sure. Pero hindi ko pa kasi sila nakasama lahat, mga brad. Pinakamarami ko nakasama sila siguro mga 9 kami, ganun. Yung sinamahan ko sila sa La Union. Tapos umiwalay na ako kasi church day, Sunday yun. Wag ano lang ako. Pumitik lang ako na Sunday ride. And doon naman sa Manila, yung grupo natin to mga brad na Sea Beast, yun, pambira yun, active yung mga yun. Actually, anniversary nga this Sunday eh. Anniversary nun sa Sunday, itong bukas. Actually, as of this recording, it's Saturday. Then anniversary ng Sea Beast ng Sunday. Yung nakasama, sayang nga eh. Ingit na ingit ako. Pero last year nakasama ako nun. Alam niyo mga brad, pa nag-ride ang Sea Beast, no? Yung regular ride lang mababa 10. Ganun ka-active, no? Mababa na yun Pero kapag yung planado like mga EB, mga yan, anniversary, no, pambira pumapalo yan ng 100 to 200. Ganun karami mga brad. Yung last year anniversary namin, nasa 200 plus kami. 250 yata. Basta ganun kami karami. Grabe yun. As in. Ngayon ata nasa 170 na yung nagparehistro eh. Iba pa dun yung mga mga hindi pa sure na pupunta talaga, no. So very active and very healthy yung grupo. So kaya ako kinikwento to sa inyo mga brad kasi gusto ko i-share sa inyo yung experience ng nagsusolo ride tsaka nag-group ride, no? And na-try ko na rin naman na yung na-try ko na yung kakasama ko lang sa isang grupo. Kumbaga hindi ko sila kilala lahat. Nung nag-start ako sa Sea Beast, ganyan. Nung dati kasi nung bago-bago pala ako nagbi-big bike, mga brad, hindi ako confident sa group rides kasi nahihiya ako. Dahil nga baka mabagal ako ganyan or mabilis ako or alam mo yon, yung kailangan mo kasi makisama pag nasa group ride ka eh. Hindi pa pwedeng yung gusto mo lang, di ba? Yun naman yung perks ng solo ride ka. Kasi pag solo ride ka, kumbaga wala kang iniisip na ibang tao. Hindi naman sa pagiging selfish pero kumbaga syempre mag-isa ka lang anong gagawin mo, di ba? So para sa akin mga brad, both ways masaya. Depende na lang sa'yo. Especially kapag kasama mo yung mga group ride mo. I mean, pagkakilala mo sila. Pedestrian lane. Uy, happy birthday Yamaha. Pag nagsusolo ride kasi ako, wala akong kasama. De joke lang. Pag nagra-ride ako mag-isa, syempre
Wala kang isipin na aantayin mo or inaantay ka, 'di ba? Tapos mapuntahan mo yung gusto mong puntahan at yung pace mo, ikaw bahala, 'di ba? So kumbaga your ride, your choice, ganun. Parang mix lang ah. Kumbaga masaya rin yun. Siyempre yung freedom, kung freedom talaga, 'di ba? Lalo pag long ride. May grupo nga akong sinalihan sa Facebook na solo riders community. Dami nagpo-post doon, grabe, lalaki yung mga pinupuntahan nila. Maganda ng mga sceneries, ganyan. Sa group ride naman, ang masaya diyan kapag nakaka-coms. Nako, pambira, ang saya niyan. Asaran, biruan, no, sigawan sa coms. Yung coms, kung di mo alam yon, Brad, yun yung communicator. May kita mo yun dun sa isang helmet ko, no? Para siyang active na phone call, no? Na lahat kayo nakakonect. Lahat kayo pwede mag-usap sa daan, pwede kayong mag-music, pwede kayong tumawag o sumagot ng tawag, ganyan. So malaking bagay din yung comms. Laking tulong yun. Uy, ang ganda ng panahon. Ang ganda ng sunset. Pambira. Naka big bike ka nga, wala ka namang ganyan. Sana all. Diba? Inggitero yarn. Sunduin ko nga si Miss Jejabel. Punta ako na siya ngayon na. Dagdag ko na sa pinag-uusapan natin mga brad, yung Ironman. Nung Ironman, yun, bumuo kami ng grupo. Pero hindi kami sabay-sabay pumunta. Nagkita-kita na lang kami doon sa Ironman nung ano tawag doon? Scrutiny, yun. Nung ini-scrutinize na yung bike namin, chine-check na or kumbaga final briefing ng motor bago sumabak sa 24 hours na endurance. Doon kami nakita-kita, mga CBs din yung mga yun, mga kagrupo ko din. So, parang binuo namin is 4 ata. 4 o 5. So, syempre, usap kami. Pero, dahil nga hindi kami sabay-sabay pumunta, hindi kami sabay-sabay na nakapila. I mean, hindi kami sunod-sunod na nakapila. So, yung pila namin ay magkakaiba. So, in short, ako yung nauna doon. As in, ako yung nasa pinakauna bago yung mga after ng mga VIP. Kasi gusto ko mauna mag-take off para alam mo yun, hindi mainit kasi syempre antayan yan, pag ganyan antayan. Kaya ang ginawa ko noon, after no scrutiny, binalik ko yung motor ng bandang alas 3, kahit na alas 5 pa yung opening ng gate. Alas 3 nandun na kami ni Miss Jejabel. Para alam mo yon, ginawa namin. Sabi ko, sir, papapicture lang ako dun sa papicture lang ako dun sa tarpaulin. Yan nasa screen natin. Tapos nung pagkatapos ko nag-picture sa tarpaulin, syempre, photoshoot pa ng mga iba-iba. Dito, picture mo ako dito, picture mo ako dyan, picture mo kami ni Koy. Hindi pala, si Tensyo pa pala i-gamit natin nun. Picture mo kami ni Tensyo, ganyan-ganyan. Tapos, check ng sceneries, naki-CR pa nga ako nun. Tsaka nung time na yun mga brad, wala akong tulog. Galing ako ng duty, tapos dumiretso kami na Subic. Imagine mo yun. Tapos kinabukasan yun na yung Ironman. Kumbaga, hindi ako kondisyon. Tapos, after namin na nagpicture, sinarado na yung gate kasi dumadami na yung tao. Di nandun kami sa loob ngayon. Hindi na kami pinalabas. Sabi niya, sir, dyan na lang kayo, pila na lang kayo, bla 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 bla. Dito tuwa kami kasi nandun na kami sa loob. Habang paglingon ko sa labas, grabe yung pila. Parang may relief goods, alam mo yun. Pero mga motor yun nakapila. Mga bigating motor yun nakapila. Yun yung kumbaga naging advantage ko kasi nandun na ako sa loob. Pinauna ako dun sa sa pila ng mga non-VIPs. Totoo naman ako, bira. Happy kid yarn. So after nun, nakita-kita kami si Beast, nag-strategize kami.
Sabi ko ganitong gagawin natin. Pero alam nyo mga brad, nag-meet kami sa first checkpoint na, which is sa Lingayen. Parang nangyari hindi na namin natin iba. Ang magkasama lang talaga most of the time, hindi sa buong endurance kami lang ni Jepoy, dadalawa lang kami. Pero may times kasi na nadi-disconnect yung communicator namin, lalo pag yung takbo namin is nasa more than 80 na, nagdi-disconnect siya. And nangyayari, nagkakahiwalay kami ni Jepoy. Pero every checkpoint nagkikita kami. so ganun. So nangyayari, gusto ko i-share is yung supposedly na group ride na naging solo ride. So isa yung Ironman na yon na kumbaga proof, or isa yun na mga na-experience ko na may solo ride tsaka may group ride. Ang masaya sa sa group ride, kapag malayo yung rides nyo, hindi ka aantokin, hindi ka maboboring kasi usap kayo ng mga tropa ko. Ngayon, pag solo ride ka naman, tapos meron kang communicator, pwede kang pwede kang mag-music, ganyan. Ganun ginagawa ko kunwari long ride ako, tapos inaantok ako, mag-music ako yung pang malakaasan, yung pampagising ba. Pero minsan naman may times na pag solo ride ako, wala lang, gusto ko lang marinig yung tunog ng exhaust, lalo pa nag-expressway ako, ganyan. Pero pag yung inaantok ako, naka-ready yung music ko. Andun sa HJC natin na helmet mga brad. Etong Scorpion na kakakuha lang natin nung Tuesday, pang comms mahal kasi nung yung Cardo na audio kit or yung extra helmet kit. Pwede kasi yun pwede mo siyang ilipat-lipat yung Cardo na unit basta meron kang audio kit. Kaso mahal, nasa 5K. Presyong comms na yun. Presyong comms na yun, brother. Wow, traffic. Pala, doon na tayo dumaan sa CSI Baka may gusto mag-sponsor ng comms dyan. Baka naman. Inisip ko, ang comms na kunin ko yung Reso o kaya yung isa? Yung sa SEC, pinopromote ng Team SEC. Ipon pa ako kasi siya pambira, nalagasan tayo ng budget Ipon muna tayo ng budget. So both ways maganda, group ride or solo ride. Lalo na sa tambike, yun ang isa sa pinakamasaya. Kahit yung short ride tambike or long ride tambike, kwentuhan, sabihan ng accessories, kwentuhan ng gastos, nako, tapos mamaya madadamay ka na sa gastos. Ay nako. Odo bros ayan ang mga bro present. Hindi, maluho lang pre. So ito yung mga motor namin mga bro Sarap sa pakape ni Jejabel, unang sahod sa Facebook. Uy. Yun MT-09, 210R. Ito yung latest Tapos ito yung legendary 10R. Tapos syempre 675 Ay bossing, hello, magandang gabi. Tapos ito mga Binelli to QJ mo. QJ 400. Mga brad, tunog inline port tong mga motor na to. Pero inline 2 sige, pangalan brad, pangalan Myro. Ito yung photographer namin, photographerist. Ayan pakinggan nyo. Sige, Inline 2 pero kakay pa 270 crank 360. 360. Yun sound check. Amas. Ayos Yung, tapos na yung tambike mga brad. Time check, magsi 7:30 na. Muna na ako umuwi sa kanila kasi Sunday ko pa si Miss Jezebel. Nakakasira talaga ng tambike yung mga jowa. De, joke lang. Well, hindi naman kasi pinapanood ni Miss Jezebel yung mga vlog ko, kaya okay lang yun. Anyway, mga brad, it's time to go home. Pero madilim na rin
tapusin ko na dito yung vlog, no? Pero bago natin tapusin, sound check muna tayo. Hindi. Ipapakita natin yung mga kasama natin ngayon, ano? So, meron tayo dito, syempre si Koy. ZX-10R na 2025. ZX-10R na 2019. 675 SRR. Ganda rin eh, no? Tapos ito, mga QJ na, 400cc. Ito, 600cc. Tapos may mga, saan na yung mga tropa natin na nandun? Saan sila nagpark? Hindi ko mahalap yung motor nila eh. Meron dun ZH2. Tsaka yung isa ay GSX-S 1000. So, ang dami namin ngayon. 9 kami. Mga Oda Bros. Tamang bike lang. So, bago natin tapusin, sound check muna tayo. Cold start ba? Hindi cold start. Ayun, babay uli. Oh, para masama kayo sa vlog, oh. Ayun, oh. Thank you. Bye. Shoutout. Idol. Ito si Idol, oh. Idol. Baka naman, Idol. Idol, kahit panggas lang, Idol. Bye. So, sis, pauwi na tayo, mga brad. Tapusin na natin dito yung vlog, ano? Alam nyo na yan. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go.